Uy, musta? Ayos lang. Kira? Yun mga idol, isang mapagpalang araw sa lahat. Yun, sa araw na to, may binisita ako mga idol na isang kasamahan ko dati sa Team Loverboy. Binisita ko yung kung kumusta na yung kalagayan niya ngayon. Dahil matagal na rin kami hindi nagkita, hindi nagsama. Kaya nandito ako ngayon mga idol para kumustahin siya. Pasensya na kayo nung time na sinabi kong akyat ako ng bundok. Paakyat na sana ako ng mga idol. Ang problema lang, di ako natuloy dahil may nasikaso din ako. At nakita ko rin sa video ni Kilaw na nagkita na sila ng yung bandido yata na tinulungan niya na nahuli. Nagkita sila at nakita ko rin sa video na pababa sila, kaya hindi na ako tumuloy sa pag-akyat. Kaya salamat din ako na nagkita sila agad. At yun, bago tayo magpatuloy, Bigami Galab, shoutout sa inyong lahat, sa lahat ng mga solid supporter natin, sa lahat ng mga silent viewers, sa lahat ng mga OFW, kapatid nating mga Muslim at kapwa ko Guardians Brotherhood Incorporated. Bigami Galab, shoutout sa inyong lahat mga idol. Pasensya na talaga. Alam ko maraming nag-aabang na kung kailan ako makaakyat ng bundok. Huwag kayo mag-alala mga idol. Aakyat pa rin ako ng bundok, mag-i-explore pa rin ako. Sa akin sana nagdesisyon na akong huminto, pero sayang, masasayangan ako mga idol. Kaya sabi ko sa sarili ko, pagpatuloy ko na lang to, para makatulong rin ako sa mga nangangailangan ng tulong ko. At shout out kay Mary Grace Giberson ng Chicago, kay Ate Bibs Pernas ng LA, Ate Mel, kay Ate Takashi Mercy, Ate MJ, Pindio Vlog, Janice Alcalde, Mami Sky, Team Kuwait at Team Marlica. Bigami Galab, shoutout sa inyong lahat. Yan, na-miss ko kayong lahat. Pasensya na talaga, hindi pa ako nakaakyat, pero patuloy pa rin ako nagmo-monitor mga idol sa mga nangyayari sa kabundukan. Nanood ako ng mga video ang mga kasamahan ko mga vlogger para makita ko kung sino yung kung ano nang nangyayari. Nakikita ko na padami pa rin yung mga bandido sa bundok. Kaya kailangan ko na makaakyat para makatulong sa kanila. Pero hangad ko pa rin mga idol na sana mabuo ang Team Loverboy. Katapos ko siguro dito, bibisitahin ko rin si Lolo Pedro, dahil may nagkapagsabi sa akin, may tumawag sa akin na nagkasakit daw si Lolo. Hindi ako pumunta, sana ako kahapon, pero hindi ako nakapunta dahil may inayos ako sa bahay. Sabi ko na ngayon ako pupunta. Pagkatapos dito, pupunta ako kay Lolo Pedro mga idol. Yan, pakikita ko sa inyo kung sino yung binisita ko dito. Okay, mag-alala, safe ang lugar na to. Bago ka makapasok sa lugar na to, may dun sa unahan may checkpoint. Kaya safety na safety dito, walang makakapasok ng mga bandido. At isa pa, hindi ko kinunan yung buong daan patungo dito. Yan. Ew. Eh, yan mga idol. Dito si Tikboy. Musta? Ayos lang. Kira? Ako nung din no? Musta mo diri niyo ipuyan? Yan mga idol, ito yung tinirahan nila Tikboy. Yan. Dito sila. Diyan sa kabila may din diyan, may nagrenta. Napoy nang arkila da pikas no? Si Tikboy pala mga idol, may trabaho pero na na hinto. Nagbawas ng tao, kaya kasama siya sa nabawas ba. Priority kasi yung mga mas nauna sa kanila,
Kaya si Tikboy nabawas sa trabaho. Ngayon nandito na lang siya, walang trabaho. Kaya binisita ko si Tikboy. Hindi ko alam kung babalik pa ba. Uy, walang iyang ulan to ah. Hindi ko alam kung babalik pa ba to si Tikboy sa trabaho, ay sa pagbablog. Siya lang yung pasya mga idol, kung gusto niya pang bumalik wala namang problema. Balik pag vlog Tikboy. Babalik ako ano? Sa susunod na. Sunod na. Di mo na ngayon. Walang yung gwapo Tikboy ngayon mga idol. Cute na cute. Yung anak niya, yung asawa niya nasa labas, may binili. Okay naman ka mo Dre? Okay naman, may problema ako. Okay lang kayo dito. Tagal kami hindi nagkita ni Tikboy mga idol. Mga ilang buwan yata hindi kami nagkita. Kaya napagpasyahan kong bisitahin ba at kumustahin, dahil siyempre naging kasama natin dati. Tulungan ko, nailigtas ko sa bundok. Kaya pagkauulan to no. Mo adto ko kang kwan, karon kang lulo ba kay nay nagkuan sa kuwa ba? Nay nanawag nga si lulo daw nagsakit. Mo nang tuon ako karon. Bisitahon ako, kumustahon ako ba kung tinuod ba, kung totoo ba na nagkasakit si lulo. Dahil sabi kasi ni lulo noon na kahit na may ano siya, may kumpleto siya sa mga agimat, nagkakasakit pa rin daw siya dahil sa dahil material lang yung katawan na dinala ni lulo. Magkakasakit din daw siya. Kaya yun ang pupuntahan ko. Medyo may kalayuan pa dito, galing dito kay Tikboy, pero okay lang, importante makarating ako dun kay lulo. Ito, ganito lang mga idol, ganito lang kalaki yung tirahan ni Tikboy. Okay na to, sila lang naman tatlo, yung asawa niya tsaka yung isa anak niya. Yan, tapos may pwede pa silang makatambay dito sa labas. Yan, nandun yung asawa ni Tikboy oh. Nahihiya mga idol, naglinis. Baga pag sa susunod na pagbalik ko dito mga idol, may kapatid na ng anak ni Tikboy. Grabe. Dito mga idol, walang problema, safety to. At saka ano lang, may kalayuan ba. Pero okay na to. Importante, safety sila. Malayo sila sa panganib ba, malayo sila sa gulo. Pagpasok dito, walang problema dahil may ano dyan sa labas, may bantay. Si Tikboy lang, hindi na natin muna mapilit kung kailan siya babalik sa pag-i-explore. Hindi ko alam kung may cellphone pa ba to. Cellphone ko ano? Nakasangla. Nakasangla? Kasi pambayad siya ng kurente. Kurente tapos bayad to sa bahay. Nakasangla daw yung ano, cellphone niya. Mahirap kunin yun, may gwardya. Hindi lang natin nakawin. Ha? Hindi natin nakawin. Kaya nga mahirap nung kunin yun dahil may gwardya. Makukuha natin yun kung may pira. Oo. Magkano yung sangla? Ano? 3.5. 3.5? Dala charger na yun. Dala na siya sa charger. Oo. Kasi kung walang charger, mura lang. Walang charger? Walang charger. Walang iya to stick boy. Kala ko charger. Charger pala. Balitaan mo na ba Tikboy yung nangyari kay Berto na nakuha siya? Hindi kasi hindi na ako nanonood sa mga Bagay, wala ka ng cellphone. wala. Hindi pala nabalitaan ni Tikboy mga idol yung nangyari kay Berto na nakuha ng mga bandido. Ilang araw na din, ilang buwan na hindi nakita si Berto, kaya hindi ko rin alam kung buhay pa ba o patay na. Hindi alam ni Tikboy dahil wala siyang cellphone, nakasangla.
mahirapan kaming kunin yun dahil may gwardya yun. Ilang sana kung may pera kami, madali lang yun. Pero wala tayong pera. Hintay lang tayo, Tikboy, kung kailan tayo magkapera. Si Lando may pangbili ng cellphone na. Ang problema lang, hindi pa nakabalik sa bahay dahil nandun pa sa lugar ng kapatid niya. Nabalitaan ko rin na nagkaroon ng girlfriend dun sa pinuntahan niya. Kaya siguro hindi pa muna bumalik dahil may girlfriend na si Lando. Walang iya si Lando nagkaroon ng girlfriend doon. Meron na siguro na yun. Meron na. Kaya siguro hindi pa bumalik dahil siyempre may girlfriend na. Ikaw ba naman babalik ka agad na may girlfriend ka na? Nakita ko yun sa Facebook yata yun, yung girlfriend Lando. Maganda yun. Magaling pumili si Lando, maganda yung girlfriend niya. Kaya siguro hindi bumalik. Baka nasa isip ni Lando na pag bumalik siya, baka pagbalik niya ng dun sa pinuntahan niya sa Davao, baka pagbalik niya yung girlfriend niya may iba na. Naku, walang niya, umulan na. Basa ako nito ngayon sa pag-uwi, sigurado ako. Pero okay lang, ang importante nakarating ako dito kay Tikboy mga idol para mabisita natin yung sitwasyon niya. Okay din itong tirahan ni Tikboy dito mga idol. Safety, tahimik, malayo sa malayo sa gulo, tsaka malayo sa highway. Malayo yung trabaho mo, Tikboy? Malayo dito? Malayo, nung hindi pa binawas yung mga tao, malayo yung lakad ko, 2 oras. 2 oras? Maglakad ka lang? Wala bang mga motor dumadaan dito? Meron naman, pero lahat ng dumadaan ng motor, may mga sakay ba? May mga sakay. Mahirap ka makasakay. Oo. Tapos umalis ako dito, madaling araw, mga alas 3. Alas 3 ng madaling araw? Oo. Sobrang dilim. Madilim pa. Sa bagay, safety naman ang lugar. Wala namang problema. Pero problema lang malayo, no? Malayo. Kaya, Pero pagdating sa unahan, makasakay ka na? Hindi pa? Ay. Hindi pa rin? Hanggang makarating ka dun sa pinagtrabahoan mo? kasi dito mahirap. Pero pag uwi, makasakay ka na? Pwede namang magsakay ng... Marami namang motor doon, no? Andito lang palabas, no? Mahirap. Mahirap. Kaya nga, pagpasok ko kanina, ay kasama ko mga idol, nandun sa labas. Dala ko ng bodyguard. Kaya nga, nung pagpasok namin kanina mga idol, dito, wala kaming motor na nasasalubong. Kaya sabi ko, ng klaseng lugar to. Wala talaga, hanggang nakarating kami dito kay Tikboy, galing doon sa may highway, sa kanto. Papasok dito, mga 40 minutes o 50 minutes galing kanto, galing highway, papasok dito. Wala talaga, walang kahit isang motor, wala kami nasalubong. Kaya sabi ko, bihira lang talaga ang motor na dumadaan dito. May mga bahay dito mga idol, pero magkalayo, hindi magkadikit ba. Pero konti lang yung bahay dito. Siguro hindi aabot yung bahay dito ng 10. Anim lang na bahay, no? 6 lang daw na bahay mga idol na nandito sa lugar na to. Kaya tahimik siya ba. Maganda tirhan. Ako gusto kong tumira sa ganito. Yung tahimik ba, malayo sa kalsada, kasi kung malapit ka sa may kalsada, malalanghap mo lagi yung yung mga usok sa sasakyan ba, yung malayo sa polusyon ba, hindi kagaya dito. Presko yung hangin, malamig na lugar ba. Mabuti na lang si Tikboy, hindi pa yun nadagdagan yung anak niya. Hindi pa pwede kasi Mahirap ka. mahirap, tapos walang trabaho. Okay lang magdagdag ng anak kung may permanente kang trabaho, no? Pero kung wala, pigilan mo muna, Tikboy.
Yan, palakas na yung ulan mga idol, pero kahit ulan ka lang, si Ghostbuster to, uuwi pa rin ako. Hindi, may dala naman akong may dala akong silupin ba dito. Para hindi bahala na mabasa yung ulo, importante dito katawan, hindi lang. So yun mga idol, hanggang dito na lang. Puntahan ko na si Tikboy na update ko na yung kalagayan niya. Okay na sa akin yun. Ang ano ko lang ngayon, diretso ko kay Lolo para malaman ko rin yung kung ano yung kalagayan ni Lolo ngayon. Yun, maraming salamat. God bless akong lahat. I love you all.